ba nag-a-adjust kayo kanina? Eh, ba't di nyo na-record? Game na, okay na. Tuloy mo na-record. Game na. Baka masyadong tight yan. Dumagan yung konti. Bigyan mo ng headphone. Ayan. What's your name? I'm Benedict Mike. I've been a writer, head writer, director, and creative head for the past 16 years sa TV and film. Ano ang role mo sa produksyon ng Confession of a Torpe? Sa Confessions of a Torpe, at first, we were the ones, as a creative consultant, we were the ones who made up the concept and the story. Then, when production started, I became the head writer of the show. Saan nag-start ang concept ng story ng Confession of a Torpe? Yung concept ng Confessions of a Torpe came from someone in the CDG. It's the Concept Development Group ng TV5. Specifically kay Hanley Maldo. Actually, medyo real life to kasi siya, Torpe siya. Parang 25 years old na yata siya, wala pa siyang naging girlfriend. And he came from the province, tapos sabi niya, yun nga, sa kanya, even the title, pati yung story, gano'n. Tapos we made up the story lang, pinaganda namin. And then, pero sa kanya yung concept lang. Sir, may kapangyarihan ka bang mamili ng cast? Kapangyarihan? Ay, yes, sir. Sudar na ba ako? Parang may rights. Influence. Yes, sir. Actually, yung pagpili ng cast sa isang production, maraming aspects. Diba? Maraming minsan yung make a story, may cast na. O may cast na, yung make a story for them. Minsan you can suggest, minsan you test. So sa you can suggest, but the decision is not yours. Maraming pagdadaanan yan. Eventually, sa head ng production talaga, napupunta yan. O kaya sa management pa. We can only suggest. Sir, what's your responsibilities sa production ng Confessions of Yes, sir. Sa Confessions of a Torpe, as a head writer, I make sure na maayos yung script. I'm in charge of the script. From every week, I give the assignments to the writers, I check the writers, the treatment nila, then bago maging script na yun, bago ko ipasa sa production. Then the production coordinates with me naman if there are changes o may kailangan gawin na revisions dun sa script. Sir, may mga pangyayari na biglang naghihinig sila ng revision sa storya. Kung parang on the spot, parang gusto nila ibahin to, baguhin to. Sometimes it happens kasi sa production, one thing sa production, hindi mo alam kung ano nangyayari. Biglang umulan, biglang ganito, biglang nagkasakit yung artista. Maraming ganun eh. So it's the job of the writer to do those revisions. Sir, paano yung adjustment po as a head writer? Sometimes you say yes, sometimes you say no. Pag alam mo hindi pwede, masisira yung kwento o may repercussion yung magiging revision. But sometimes, you have to do the revisions kasi kailangan talaga ng production. Ganoon naman eh. Ang creative at production, you have to work hand in hand. You have to give and take para maging maganda yung show nyo. Whether nasa ABS ka, GMA, or TV5, kahit saan yan, maski sa film, ganoon talaga. Sino-sino po ang mga bumubuo ng production? Production. When you say production, there are two parts yan. Dito, it's the creative and the production. When you say the creative, it's the creative consultant, creative head, yung head writer, then the writers, at may brainstormers pa. Ito yung creative, sila yung masikaso ng storya at saka ng script. Then you have the production side. When you come to the production side, it's a production manager, the executive producer, the production head, tapos yan na, lahat na, directors, PA, lahat, pati yung wardrobe, production designer, pati yung lahat, cameraman, nandiyan dyan na lahat, pati utility. Sometimes the directors, at saka yung mga PMs, tumatawid sila. They attend the creative meeting, they also do sa taping. So, sino po yung mga director sa mga producers sa Confessions of a Torpe? Sa Confessions of a Torpe, it was si Soxy, Direk Soxy Topacio, at saka si Direk Topel Lee. Tapos ang EP nila, si Omar Sortijas, ang PM nila, si Rosel Lorenzo. Sir, magkano ang budget ng isang produksyon na TV drama? TV drama, once a week o iba ang once a week, iba ang soap. Sa once a week show, nag-range yan sa ngayon, 800, 700,
to 1 million, to 1.2 to 1.5 million. Depende kung 1 hour show. Diba? Yung iba umabot na ng 2 or mahigit. Yun yung mga mas malalaking, siguro mga 2 hours, pero malalanda lang yan eh, 1.5. Pero doon lang ang range mo ngayon, 1 million. So yung sa may booking show, hanggang mula nung nagsimula hanggang natapos, magkano sir yung... Sa soap, iba. Sa soap, maabot yan ng mga 4 million to 6 to 7 million a week. Diba? So 4, 5, 6 million a week yan. Kasi diba, every 30 minutes yun. Tsaka pa sa soap, mas malalaki siya. Gaano po kahalaga ang papel na ginagampanan ng bawat isa sa production? Lahat syempre mahalaga. Kahit mula utility dyan hanggang PA at writer, lahat yan mahalaga. Pati sa editing, may editors pa yan, may scorer pa yan, music, lahat yan. An example is, kung gaano kahalaga ang bawat isa dyan, it's ano eh. Pag dito, pag nawala yung isa dyan, masisira yung bunga. Example na lang, nagtitaping ka. Diba? Uhaw na kayo, walang tubig. Diba? Hindi kayo makapag-taping, mamatay kayo pare-pareho sa uhaw, lalo kung mainit. O who's in charge of the water? Yung utility. Diba? Ultimo yung maliit na tao sa production, may importansya. Mapa-utility na yan, maski utusan man yan, driver, lahat yan. Diba? From the, walang ano yan, lahat yan mahalaga kayo. Ano po yung kalakasan at kahinaan ng creative department? Kahinaan at kalakasan? Ano po, yung strength niyo po sa kanyang mga weaknesses niyo? In terms of what? Doon po sa pagka-conceptualize po ng story, sa may pagbuo po ng storya. Ang creative, wala namang weakness o strength yan eh. Parang ano yan eh. Depende yan kung anong gusto nyo gawin. Diba? Depende rin yan sa capacity nung ano yung pwedeng gawin ng production. Diba? So yung creative, kaya nga creative yan eh. Nasa imagination yan. Kahit saan yan mapunta. So ang weakness lang yan ay yung limitation ng production. At saka limitation rin siguro ng exposure ng mga tao. Kasi ang creative, walang katapusan yan eh. Everyday, kahit ilang taon ka na, 60 years old, maski natutulog ka, you have to learn, you have to think of something new, o anong maganda. Ganun. Sir, saan niyo po maiyakan tulad ang pagbuo ng isang TV production? TV show? Yes, sir. Ang pagbuo ng isang TV show o pagbuo ng TV production? Magkaiba yung pagbuo ng TV production. When you say you're forming a TV production, bumubuo ka pa lang ng grupo na gagawa ng show. Yung TV show, sir. Iba yung pagbuo ng isang TV show. Saan maiyan tulad ng ano? Sa lahat ng bagay. Especially para yung team. Parang basketball team, volleyball team. Ang isang production. Diba? Lahat yan may papel. Diba? Kailangan niya, may star player ka, yung mga artista. May coach ka, pwede yan yung creative. Diba? May mga players ka, yan yung director, etc. Yan yung coach, pwedeng director yan, may management ka. Parang team rin yan, it needs practice. Walang production, nabubuo kayo, tapos first, ang galing nyo kagad. Kaya titingnan nyo, in a way, magagaling na yung taga-ABS, taga-GMA, tawag dito, and some of us sa TV5, kasi it took them years of training para magawa yung show nila. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng ilang tips para ma-inspired po kami yung mga magtatrabaho po sa loob ng TV program? Tips? Yes, sir. Paano tips? Anong tips? Tips para Sir, how to be a good writer sa mga TV shows? good writer? Yes, sir. As a writer, to be a good writer, dapat hindi ka titigil maging creative o pag-discover ng kung anong bago, etc. At the same time, as a writer, magsulat ka. Hindi ka gagaling magsulat kung hindi ka magsusulat. So kung gusto mo maging magaling na writer, huwag kang tumigil na kakabasa, kakasulat at kaka-experience sa buhay. Kasi hindi natatapos yung learning. Sir, mga tips po para po sa mga future media practitioner. Tips para maging ano? Para ano? Ano tips? Para po sa papasukin pag po pinasok nila yung field ng TV production. Field ng TV production? Yes po. Pagpapasok ka sa field ng TV production, dapat unang-una, mahal mo ang TV production. Mahal mo yung ginagawa mo. Kasi it doesn't assure you na yayaman ka. Hindi rin ma-assure you na gaganda ang buhay mo o magiging masarap ang buhay mo. Dapat, kahit anong trabaho naman, dapat gusto mo yung ginagawa mo. At the same time, sa TV production, dapat matigas ang sikmura mo. Matibay ang sikmura mo, matigas ang puso mo. Kasi, ang industriya natin, ng entertainment,
ano yan, ang tag dito, maraming matatapang na tao. It's a creative environment na it's very political, etc. So dapat matibay yung sigura mo. At the same time, marunong ka makisama. Kasi ang buhay ng TV production, marami kang katrabaho. At the same time, dapat siguraduhin mo magaling ka. Kasi kung hindi ka magaling, mabilis kang mawawala. At saka dedicated ka sa trabaho. Sir, di ba mahirap maging writer? Saan mo hinuhugot yung lakas mo para hanggang ngayon mag-writer ka pa rin? Yung writer, yun nga. Kasi yung writer, ano yun dapat gusto mo yung ginagawa mo nga. Dapat kung writer ka, gusto mo gumawa ng kwento. Yung writer hindi lang naman nagsusulat yan Gumagawa rin ng mga kwento yan. So it's your love for making stories ang nagtutulak sa'yo. Actually, hindi lang yung writer. Ang mga tao sa production, pag mapapansin nyo, they are storytellers. Ang mga director, maski ang mga production EP, PM, they like stories, they like making stories, they like making shows that tell a story. Yun ang magtutulak sa iyo your passion to make stories. Your passion to entertain people or express yourself. Pag creative ka ganun hindi titigil sa iyo yung passion na to create. Yun ang creative. Kahit anong linya ka pa, yun. Nasa loob mo yun Maski itigil mo yun, lalabas yun, gusto mo mailabas yun. Parang ano yan, parang sex. Kahit pigilan mo, malalabas, kailangan mo ilabasan. So ganun din ang creativity. Kailangan kahit pigilan mo yan, pag hindi mo nilabas yan, sasabog ka sa loob. Thank you po, sir. That's Ano pa? Yun na lang po. Thank you po. Okay, thank you. Stop mo yun. Wala dapat makita ang ganyan. Hindi, okay lang Okay yan. lang. Kakat naman. Oo, kakatapat.